Nag-survey po kami sa aming tao kung sino ang favorite nilang housemate of all time. May ka-date ka, di ba? Sino muna ang favorite PBB housemate mo? Si ano? Sino? Baka maisip nila crush ko din siya. Pero hindi naman sila, di ba? Ha? Ano lang? Nag-marites. Teka lang, marites na. Di ba naging sila, nag-break na sila? Nanligaw sa akin dati yung kapatid. Sino? Oo. Or trivia yan ha. Nanligaw Alam mo kay po, Trisha Uy, ang kapatid ni... Oo. So dumating na ako dun sa point na yung psychology test na. Oo. Ibig sabihin, konti na lang kayo. Yeah. Ganyan. And then nalaman kong buntis ako. Hi everyone! Si Gandang Kara to. At ako naman si Krisha Uy. And this is Top Answers Only. Kung saan nagtanong kami sa inyo, aming beloved tao, for your top answers for today's topic. Yes, kung saan nakikita nyo iba ang aming setup for today's episode. And magbabago ang setup ng Top Answers Only for the entire month of March. Tama! Bisprin, dahil ang March ay Women's Month, ang magiging host ng Top Answers Only ay mga babae. At super excited na kami dahil kami ang naging chosen ones to open the month of March. Yes, pero eto nga, bago ang lahat, kumusta ka na ba, this friend? Okay! Parang ngayon na ulit tayo nagkita. Kaya nga eh! Diba? Ano mga pinagkakaabalahan mo late? Jiu-jitsu. Yun pala. Kasi the last time, magkasama tayo sa Korea. Oo. Diba? Very memorable Korea trip. Siyempre, nagpa-skincare tayo. Yes, nagpaganda. Ako naman, same pa din, yun, sa radio pa din. At Ano galing pa ka ba? Korea ulit. At bumalik ako sa Korea. May ka-date ka, di ba? Okay, tuloy na natin ito. So, eto na nga, dahil kakatapos lang ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, eto na nga magiging topic natin for today. So, ayun na nga, updated ka ba sa mga happenings ngayon sa PBB? Oo naman. Siyempre, laging lumalabas sa feed natin yan. Oo nga, parang nakikita ko nagpo-post ka pa, di ba? Huwag ka maingay. So, ayun na nga, ano yung sino or ano yung Yung latest. pinaka-season na gusto mo Ah, sa lahat? ang hirap nun. Parang Ang feeling dami ko kong yung feed. season na sobrang active ka, yung season nila. Kung ngayon, Clan. kung present, yan, Oo. tama ka. Na Pero clan nung bata sila. ako, Oo. syempre, sila Kim Chu yun. Ayun talaga, napanood Kasi mo yun. kabataan ko yun. Oo nga. Pinanood ko din yan eh. Kung saan nabuo yung love team ni Kim Chu. at Oo, saka ni di Jared ba? Anderson. Pero alam mo ba, ito, nung bago mabuo yung Kim Herald, Oo. ang bet ko talagang ka-love team ni Kim Chu noon, yung si Mikey, Mikey. yata. Ay, oo. Tapos Love triangle sila. Oo, tapos nagulat ako, ay wala na, sila na ni Kim Herald. Tapos wala na, nakalimutan na si ano. Pero yun talaga yung first bet kong love team noon. High Lang. school kasi natin yun, di ba? Oo, shinare ko lang. Pero ito, yung last na PBB ngayon, updated naman ako Oo. sa mga bagets. Syempre. Mga bagets. So, kaya what better way to celebrate the final night of this season than to look back on our favorite housemates, di ba? Yes. Grabe, ang dami ng pinagdaanan ng PBB. So, dito sa Top Answers Only, nag-survey po kami sa aming tao kung sino ang favorite nilang housemate of all time. From season 1 hanggang ngayon. Pero, syempre, bago tayo dumako sa kanilang mga answers, eto muna. Sino muna ang favorite PBB housemate mo? Si ano? Kasi nasabi mo na yung season na gusto mo eh. O, Teka sino lang. namang favorite housemate mo? Sasabihin ko ba di? Joke lang. Ayoko. Bakit? Uy, favorite Nahiya lang. ako. Favorite lang. lang. naman eh. Oo. Oh, sige. Sino? Baka maisip nila crush ko din siya. Ikaw nagsabi niya. Wala. Favorite lang naman. Favorite ba? Oo. Sabihin ko yun. Ako na magsabi. Alam niya kasi. Hindi. Kasi obvious naman dahil pinipost mo naman yung favorite mo. Oo nga, kay pinost ko. Ralph, Tapos, diba? oo. Yung love team nila yun. Oo, si AZ tsaka si Ralph, Oo. lagi ka nakaabang doon. Ano ba? Ano maiibig na sila na gumaganon pa siya. Oo, gumawa pa ako sa TikTok ng video. Kaya nga, o diba? Ako naman, ang favorite housemate ko, si Piang talaga. Doon ako na-addict talaga yung PBB season na yun. Oh. As in, alam ko yung nangyayari, everyday napupuyat ako. Pinaabangan ko si JM, si Piang, ganun. Tapos nung nanalo si Piang, parang naiyak ako, wow! Ano ko siya? Ba't ako
ako naiyak. Oo, wala, favorite ko talaga. So, ayun. So, eto na. Sa palagay natin, sino kaya ang magiging top 1 favorite PBB housemate of all time ng ating mga tao? Sino nga kaya? Sa dami kasi. So, siguro magiging bias ako dahil favorite ko si Fiang. Baka siya. Pwede. Feeling Ikaw? ko si Kim. Kim Sige. Chu. Pwede rin. Diba? Teka lang, parang nagre-ring. Sagutin natin. Hello? Okay. Thank you. Ayan Okay. na. So, Nagsalita eto na. na mga tao. Ready ka na ba? ba? Ready na. Ready na. So, eto na nga. Ang housemate number 3 ay si Maymay Entrata. Naku, ang isa sa mga dahilan na binigay ng ating tao is that she was very authentic. Totoo naman. Alam mo, Oo. nakasabi ko sila dati sa elevator si Maymay. Oo. Kasama niya si Edward. Ang sweet nila. Okay. That time. Nakita ko sila both. Nakita ko sila both, pero Oo. separate. At saka parang nag-guest din silang dalawa sa sa Energy FM before. Kaya yun. Humble pa rin siya, di ba? Until now. Oo. Yan yung gusto ko din. Tsaka nakakatawa yung mga moments doon sa PBB talaga. Oo. Napapanood ko sila ni Kisses noon eh. Si Ang Kisses, cute ng friendship kasama ko nila. yun sa dati, sa TV commercial. Oh, isa din yan si Kisses sa hindi makalimutan ng mga tao na naging PBB house. Yes. Diba? Kasi ano din siya talagang, ewan ko, may something talaga sa kanya na charisma na gustong-gusto ng mga tao. Real kasi siya eh. Oo. Ang nakakalungkot lang, wala na siya. No? Hindi na natin alam Oo. na saan siya. Pinili niya na yung private life. Oo. Pero kahit pinili niya yun, ano niya yun kumbaga choice na yun, feeling ko happy naman siya. Dahil sa minsan may mga lumilito na mga post pa rin na nagbabali siya. Oo Tapos nga. tuwan-tuwa yung mga tao, ayan, Nakita mo din yun? Oo, yung mga ganun. Oo. So siguro, doon siya masaya. Minsan may mga taong gano'n na mas pinipili yung peaceful Peaceful, life. yeah. Na tahimik, walang nakikita masyado. Ganun. So Maymay was the big winner during Pinoy Big Brother Lucky Season 7 from 2016 to 2017. And si Maymay, part din siya ng teen housemates introduced alongside with Heaven Peralejo, si Kisses Delavin, Marco Gallo, and Edward Barber. Yes. So yan. So parang doon nag-start yung may ward na Oo, love team oo. sa loob. Ano masasabi mo sa Sa love team nila. nila? Bagay sila. Oo. At saka kikiligin ka talaga. Oh, feeling ko na nag-PBB sila, wala pang mali siya doon. Nung paglabas, doon yata nag-start. Ewan ko correct me if I'm wrong. Pero hindi naman sila, di ba? Ha? Ano lang? Nag-marites. Teka lang, marites nata. Di ba naging sila, nag-break na sila? Ay, hindi ako Alam ko. updated. Di alam ko, nag-break na sila. Ah. Kasi may napanood pa ako sa isang live nila na parang break na sila noon yata, di umano, ayoko claim pa kami, sabihin, ba't mo sinabi yun lang alam ko. Tapos parang nag-live yata si Maymay, tapos andun din si Edward. Tapos parang nagtanong si Edward noon kung may chance pa ba for the second chance. Live yun tapos parang sinabi ni Yan Maymay yung na hindi naka-video, na. no? Na hindi na talaga, oo. Ayaw niya daw magpaasa ng tao. Oo. Ay, alam Oy, ko din pala. Ay, mga chismosa na tayo, parang iba na yung topic. Ano ba yan? Bakit ganyan? Napapaghalata po na Oo chismosa nga. po talaga kami. Hindi lumabas lang sa ano. So, ayun na nga, back to Maymay. Since she left PBB, successful talaga siya. Kasi Yes. singer, songwriter, and actress. And first Filipino to walk the Arab Fashion Week runway. Yes. At may award siya sa FAMAS, Awit Awards, PMPC Star Awards for Music and Box Office Entertainment Awards. O, di ba, ang bongga ng Galing. career niya after nung PBB. Tsaka bata pa lang siya. Oo. Ang dami pa yan susunod. Ito na tayo sa housemate Number number 2. Alam mo sabi ng tao. Ano? Sino? Sino? Crush mo ba yun? Naging. Naging crush Siguro ko. naman, dumaan tayo lahat naging crush natin siya. Siguro nga, oo. So, ayan na nga. Ang housemate number 2 ay si Sam Milby. Ayan. At lagi nilang sinasabi na, crush kasi ng ate ko. Oo nga, sabi ng tao, and he is the OGs and acoustic genre of music. Yes, ang galing din naman kasi ni Yes. Sam talagang kumanta. Naalala So- ko, nag-ice skating yun siya eh. Yun yung talaga? intro sa kanya sa PBB. Parang nakalimutan ko na yung ano na yun. Talaga. Naalala ko. Wow! Oh, pero grabe yung first season kasi ng PBB na yun. Mm-mm. Sobrang memorable. Kasi, Yeah. as in Sino ang talagang- kabatch niya? Sila, Say Alonzo, si Okay. Nene Tamayo. Sino pa ba? Si Jason ba? Kasama ba nila yon? Tapos sila Uma, Naalala Cassandra ko na. Ponte. Ba't kabisado ko?
So, ayun nga. So, parang naaalala ko, nag-kiss pa sila no ni sino ba yun? Si- Hindi, yung isa. Sino? Shucks, yung isa. Hindi si Say. Hindi si Say eh. Yun! Si Chicks at saka si Sam nag-kiss sila. So, grabe yung PBB talaga nun. As in, walang filter. Kasi first season, hindi mo pa alam talaga lahat ng gagawin mo, paano kakakilos. Tama. So, parang feeling ko yun talaga yung pinaka-genuine of all. Oo. Tapos nag-kiss din si Uma at saka si Cassandra. Ay, alam ko yan. Napanood mo yun? Oo. Sa swimming pool. Grabe yun. Alam mo, pag nilulook back mo, ay, grabe, ang dami pa na nangyari sa PBB Tapos noon. parang babalik tayo sa edad natin na, oh my Oo gosh. nga. At marirealize natin na ang tagal na pala nun. Ang dami pala pinagdaanan. Kaya nga. Diba? PBB was introduced through Pinoy Big Brother Season 1 noong 2005. 21 years since PBB. Ay, si Samuel B. Oo, si Samuel B. Oo. Ayan. So, since PBB came to the Philippines, so pinasok si Sam nung may na-evict nung Tama. time na yon. Yun yung kwento niya. And although hindi siya nanalo or nakapasok man lang sa top 4, at least Tumatak sa puso at sumikat pa rin. ng gusto talaga. And ngayon, di ba, sa mga teleserye, sa movies, talagang bongga naman yung career ni Samuel B. Yeah. Ikaw ba? Nung unang narinig niyo yung boses ni Samuel B, kinilig ka ba? Kasi nung time na nasa PBB siya, hindi ko pa siya ganun kakrush. Pero magaling siya kumanta. Magaling talaga siya kumanta. Di ba may kanta siya yung, oh, I hope you... Ano nga yan? Ang pangit ang boses ko eh. Pwede ko na kumanta. Pero Yung smile. Oo, parang Yung ano ang title na? Pwede. Anyways. Parang may movie ata sila ni Anne. At saka ni Tony, may movie din kasi sila eh. Hindi ko lang alam kung alin doon yung ano na yun Oo. Pero, ayun nga, naging crush ko kasi siya after na. After Nung na, PBB. sa mga movies na. Mm-mm. Doon ka na kinikilig. Oo, after na. Ako din. Yung So- sila ni, Anne. Kay Anne. Oo. Ako naman nung sila movie nila ni Tony Gonzaga. So, since then, sobrang successful lang talaga ni Samuel B. Yung TV shows after TV shows, tapos films. Ang dami niya din. Yes, dami niyang ginawa. Siyempre, hindi rin natin malilimutan si Kim Chu. Special mention natin yan. siya. Yes, kasi Yeah. mula nung lumabas siya sa PBB, tuloy-tuloy yung career niya. Parang Oo. never nag-stop. Oo naman. Alam mo, Sila feeling ni ni Gerald, oo. Oo. Pero si Kim Chu talaga, as in tuloy-tuloy. Oo nga. Alam mo, feeling ko, pag mabait ka talaga, Oo naman. blessed ka talaga sa projects din. Hindi lang Yes. sa talent yun nakikita, isa character mo din. Oo. Siyempre, di ba, kung may next project, ang pipiliin mo yung talented na mabait pa. And how do you work with people? Oo. Yes. Kaya siguro yun din Oo. yung secret ni Kim Chu. Yeah. Diba? Kaya hanggang ngayon, parang di siya talaga nawawala sa limelight. So, Kim Chu or tinatawag nating Chinita, Chinita Princess. Princess. From Cebu. Oo. Ayan. Wonder ng PBB Teen Edition 2006 naman yan. So, ang sinasabi ng ating tao is very genuine daw siya. Mm-mm. Yan. Actually, schoolmate ko siya. Nag-school siya sa Jensen. She's younger than us. Parang mga 2 years Younger. Kilala ko siya. Pati yung mga kapatid niya nung Talaga. nanligaw sa akin dati. Sino? Oo. Or trivia yan ha. Nanligaw Alam mo, kay uso- Trisha Uy, ang Uy, kapatid ni Kim Chu. Nag-send siya ng mga love letter. Yun kasi uso Bakit hindi dati. naging kayo? Bata pa ako, mag-jowa ako. Ilan taon ka nung time na yun? Second year lang ata ko noon. High school or Oo. Hindi ko pa 14 years naiisip old. boyfriend or girl. So, nung 14 Girlfriend, Ay, boyfriend. Hindi ko naisip yun. so, nung 14 ka, wala ka pang Wala. boyfriend. Parang medyo mabait weird na sa bata. akin. Pero 1 year lang siya, bumalik siya ng Cebu. Okay. Mm-mm. Again, bukod kay Kim Chu, special mention na rin natin si Bea So. Ayan Nag-trending din yung sinabi niya na ano yun? May sinabi siya, ayun, sabi niya, ang respeto, hindi yan ini-impose, Marie Chris. In-earn yan with matching, actual age. Yun. So, siya yung big winner ng PBB Season 2. 2007 naman yan. So, eto Ready na tayo sa housemate number 1. Tandaran. Ang housemate number 1 ay si Melay Cantiveros! Siyempre. Yes, our one and only big winner from PBB Season 3 Double Up noong 2007 naman yan. Hailing from Jensen! Yes! Yan. Kababayan. Our iconic and relatable bisdak, Melay Melay Cantiveros. Alam mo ba na more than half ng ating tao ang bumoto kay Melay? Grabe, ang lakas niya. Ang galing. So ano yung mga sinasabi nila about Melay?
She is the epitome of what a PBB housemate. At saka sobrang down to earth niya at nagsikap talaga siya mag-auditions at nagpapakatotoo talaga siya and very iconic. Iconic and relevant until now. Up until now. Kasi may mga shows din siya, Oo. di ba? Talagang comedy talaga. May podcast nga siya, di ba? Oo. Pinapanood ko yun kasi Bisaya, straight. Tsaka hindi rin siya nawawalan ng project ka. Alam mo, pag talented ka talaga, no? Hindi ka mawawalan. Tsaka gusto ko yung humor niya. Nakaka-relate kasi ako sa mga jokes niya. At saka, di ba nag-host na rin siya ngayon ng PBB? Oo. Oo, nag-host siya ng PBB ngayon. At minsan may mga ginagawa sila sa PBB na napanood ko yun yung season nila Fiang, ginaya nila yung mga away-away, Ay, pati cake lang, yung OA, ginagaya nila yun. So, nakakatawa talaga si Mela. Even their YouTube. Yung YouTube niya with the family. Oo, tsaka yung kids niya. Oo. Nakakatawa. Carbon copy. Oo, pati yung kung paano magsalita. May pumasok ba sa mga, natin, hinulaan? Parang wala, no? Meron. Ay, hindi Fiang. special mention Oo, yung si Kim akin. Chu sa'yo, Oo. pero at least pasok pa din. Oo, tama. Oo, si Kim Chu. And good luck sa mga housemates ngayon ng PBB kasi malapit na yung Oo. Mag-audition ka na. Gusto mo din, di ba? Tara na, papasok na kami. Sana merong sa PBB, no? Yung tawag dito yung... Sa age natin. Dalawahan. na papasok. Pasok ka pag ganun. Bawa, team tayo, ganun. Pwede siguro. Pero mahirap din yun, kasi minsan, kapag feeling ko lang, pagpasok mo sa PBB, medyo aware ka sa umpisa na, okay, may mga camera, may Yeah. mga tao. Pero along the way, lalabas at lalabas din yung ugali mo kasi hindi naman 24/7 nababantayan mo yung sarili mo, Oo di ba? nga. So, ang hirap Tsaka din na... yung camera kaya, like now, nakaharap yung camera or there's just a mirror lang? Alam ko may mga kamerang kita kasi may kita. gumagalaw Pero yun lang, di ko alam sa iba. At sa CR, di ba meron? Kasi May naalala ko camera. dati sila Kim, sila Gerald, magsasalamin lang sila ganyan. Tas may hindi nila ano- alam hindi nila alam may camera. So possible, baka meron din. Or iba na ngayon, di ko alam Pasok tayo, tara! Pero alam mo, yung nakakagulat doon yung sa CR pala, meron din Oo. So paano ka maliligo no? As in, hirap na hirap ka maligo. May nakita kong interview kay Mika ata yun. Sabi niya, bahala na. Basta Nag-ano all the daw way sila. Pero may iba naman, they're still wearing their underwear. Pero sino nga kaya si Big Brother? Na hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Ikaw, may guess ka ba kung sino siya? Hindi Nung una, akala ko si Direk Lore. Pero iniisip ko, ang daming time ni Direk Lore na nasa labas siya minsan. Oo nga, Yung nakikita Ano ko, yun, paano 20 siya papasok siya doon? Actually, yun din yung hula ko na siya talaga. Pero kung iisipin mo naman, oo nga, ang 24/7 siya nandun. Oo. Hindi kaya, eto lang ang guess ko, hindi kaya meron silang isang tao talaga na nakaupo doon 24/7, tapos may script, may inuuto sila. Ang dami ko na naisip na na ito yung sasabihin mo, ito yung gano'n. Parang spokesperson lang siya. Oo. Na gano'n. Pero yung utak pa rin, parang si Direk, Pwede rin. Or may Oo. writer. pwede rin kung ano yung Ang dami gagawin. natin naiisip. Ang dami talaga Pero sa naiisip. tingin mo, nalalaman din yun ng mga PBB housemates? Feeling Or ko alam nila eventually? Feeling ko alam nila, pero feeling ko may kontrata na, wag kayong sabihin kasi bawal. Kasi nga naman, syempre, pag sinabi na natin kung sino si Big Brother, ano pang aabangan nyo? Ano pang misteryo? Walang surprise. Wala na. So, kailangan talaga itago, di ba? Para, Parang may mystery. oo, tsaka para hindi mo alam kung sino yung nagalit sa'yo, sino ang away sa'yo, ganyan. Di ba? So, ayun lang. Okay. Ang daldal natin. Ako lang ba yung madaldal? Updated talaga ako lalo na ngayon sa PBB ngayon. Kasi nanonood ako last time. Ah. Actually, kahapon lang. Medyo medyo na-upset ako. Kasi Ash Rave kasi ako. Umaasa ako na pag nagkita sila, yung miss na miss nila yung bawat isa. Tapos bigla nagkaroon ng tapatan. Kasi may final 8 na. Oo. Bumalik yung love team niya, si Rave. Sabi niya, same pa rin. Akala ko ba ako yung big winner mo? Akala ko ba, parang nagbago na ba yung nararamdaman mo sa akin? Tapos sinagot ni Ash ng, hindi na, kagaya nung dati, parang something Ay, like ang that. sakit. Ang sakit, harap-harapan. So parang ako yung nasaktan for him. Kaso hindi ko naman siya masisi, ayun yung feelings niya, di ba? Oo. Tsaka teenagers kasi. So ito rin yung sinasabi nila na kapag teenagers ka talaga, mahirap anuhin yung feelings. Parang Nag-iiba-iba, ganun, no? Yung yes. emotions, naglalaro. Oo. Kaya minsan akala mo in love ka, puppy love lang pala yun. Oo. Just a life. Pinagdaanan natin yung teenagers. infatuation. Yung gustong-gusto natin, biglang ayaw na natin. Oo. Kaso ako nga, bilang fan, nalungkot lang ako. So, ayun lang. So, ikaw, willing ka bang pumasok sa bahay ni Kuya? Siguro, oo, hindi. Bakit di ka sure? Ano yung Hindi, hindi dati na... nag-audition ako, tapos nag-back out ako bigla. Bakit ka nag-back out? Basta. Okay. May mga personal, Ako, Pero eto- siguro ngayon pwede. Ito, very interesting tong isa-share kong story. Sige. Nag-audition talaga ako nun sa PBB Ah. before. Tapos,
nakuha ako. Di ba, ini-screen nyo hanggang sa paonti kayo ng paonti. Oo. So, dumating na ako doon sa point na yung psychology test na. Oo. Ibig sabihin, konti na lang kayo. Ganyan. And then, nalaman kong buntis ako. Oo. So, nalaman ko buntis ako, 3 months na. Sabi ko, shucks, masasira yung mga pangarap ko. Iyak talaga ako noon. Sabi ko, anong gagawin ko? So, parang hindi ako makabalik, hindi ako makaharap. So, ang ginawa ko, kinat ko lahat ng connections ko. Nagpalit ako ng number. Performance na yun siyan ko noon si David, yung anak ko noon. So, sabi ko, shucks, anong gagawin ko? So, syempre, pinanindigan ko yung anak ko. So, kinalimutan ko yung PBB, kinalimutan ko yung dreams ko, as in. So, dumaan ng maraming taon. Lumaki na si David. Siguro si David, nasa ano na siya, 6 years old or 5 years old. So, sinamahan ko siya sa GMA sa isang StoryCon. Press ko na yata yun. Kasi siya yung nakuhang bida sa Binoy Henyo. Yun yung first ever teleserye niya after ng mga commercials niya na ginagawa. So, siya yung bida. Pagdating ko doon, syempre ako yung nanay, kasama ko siya. Pagdating ko doon, yung director, si Direk Albert, sabi niya, "Oh, ikaw yung hinahanap namin dati sa PBB ano nangyari sa'yo? Ba't nawala ka?" Sabi ko, kayo po yung director ng ganyan. Tapos sabi ko, kasi po nung time na yung buntis po ako at si David po yung anak ko na yun. So, yung turn of events, no, hindi natupad yung pangarap ko bilang artista at PBB, pero yung natupad anak ko yung nagtuloy, siya yung bida dun sa teleserye at yung director na yun sa connected sa PBB. So, sabi ko, oh my God, grabe talaga. So, siya yung naging artista. So, nagtuloy-tuloy na siya mag-artista. So, tinanggap ko na nun, baka hindi para sa akin yung pag-artista nung time na yun. Baka para talaga sa anak ko. So, siya yung nagtuloy. So, ayun lang. Pero ngayon, share ko lang. Pero ngayon, mag-audition ka. Ha? Pasok tayo dalawa. Pwede. Kung tatanungin ako, pwede naman. Pwede na ngayon. Pero dati ang kinakatakot ko lang din kasi parang di ba syempre makakalkal talaga lahat ng buhay mo. Oo. Pero ngayon wala naman ako tinatago na. Kasi Pwede nung bata na. ako, parang masyadong takot ka na malaman Oo. nito. Ngayon parang wala na akong So, pakialam. anong mangyayari, di ba? So, yun, pwede. Papasok po kami ni Krisha kahit po 2 days lang. Pwede po ba? So anyways, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng episode na ito. And if may gusto kayong i-comment sa aming topic, comment nyo lang down below. So ayun, nag-enjoy ka ba sa ating chikahan? Oo. Tsaka nag-enjoy ako sa podcast na to. Correct, ako din. At saka ang daming chismis. Pag chismis talaga, na-hype tayo, di ba? Chismis ba to? Joke lang. Halo-halo na di ba? Bagay. Pero ayun nga. So ayun, nag-enjoy naman kami. Sana Yes. nag-enjoy din kayo, guys. So i-follow nyo kami sa lahat ng mga social media namin. Ako po, i-follow niyo po ako sa Instagram at Gandang Kara Official, sa Facebook, DJ Kara, and sa YouTube, Gandang Kara, ano pa ba? Sa TikTok, may bago na pala akong account kasi po, naban po yung account ko. Permanent ban. So, gumawa na po ako ng bagong TikTok account. I-follow niyo po, DJ Kara, new account. Yes. Yun yung pangalan niya doon. Ako din, i-follow niyo ako sa YouTube, TikTok, Instagram, Threads, and Facebook. Yes, Krisha Uy. Ayan. Don't forget to follow all din sa social media ng tao.show. YouTube, TikTok, Facebook, at Creative Den. Ayan. And to be part of our next episode, huwag niyong kalimutan sagutin ang aming survey. This is Top Answers Only with Gandang Kara. And Krisha Uy. Thank you.